Tingnan po natin ang pagkakaiba ng judgment seat of Christ at saka ng Great White Throne Judgment. Kasi ito po ang pinakarason kung bakit nagkakamali, mga kapatid. At inakala po na pati mga ligtas ay pupunta ho doon sa outer darkness. Judgment seat of Christ for the saved. Specifically, ang judgment seat of Christ ay para lang sa body of Christ. Anong body of Christ? Sila po yung mga naligtas sa panahon po ng cross hanggang rapture. Okay? So, sa panahon po na ito, kung tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos, okay? Ang masusunog ay yung ating gawa, hindi ang ating kaluluwa. Okay? Maliwanag po yan sa teaching ng ating Apostle Paul. At hindi po natin ikalilito ang mga teaching ni Paul sa kanang teaching po ni Jesus Christ during during his earthly ministry. Magkaibang dispensation po yon, mga kapatid, at hindi dapat pinagsasama. Look at this. Romans 14:10. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Yung we dito, di kasama ang mga Hudyong naligtas sa ibang panahon. Ang we dito, hindi rin kasama ang mga Gentiles na naligtas sa ibang panahon. Ang we dito ay lahat ng naligtas sa panahon ng biyaya. From cross to the rapture. Okay? Kaya ang judgment seat of Christ ay exclusive for the saved. At tingnan po natin, kung ito pong judgment seat of Christ ay exclusive para sa mga ligtas sa panahon ng biyaya, talaga bang mayroong revelation kay Apostle Paul na kapag hindi ka naging faithful, mga kapatid, ay dadalhin ka pa rin sa outer darkness upang magmanangis ng 1,000 taon? Okay? Tingnan mo natin. 2 Corinthians 5:10, the Bible says, we must. Yung we again ay mga saved sa panahon ng dispensation of grace. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Look at this. That everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. The Bible says, yan po ang sinasabi ng Bible. Kaya tingnan po natin ang detalyadong pagpapaliwanag ni Apostol Pablo kung anong mangyayari sa mga taong hindi naging maayos ang kanyang buhay habang siya'y nasa lupa, mga kapatid. Anong sinasabi sa 1 Corinthians 3:10, pababa? According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So, ito na po. Itinuro sa atin ni Apostol Pablo ang mga katuruan, ang mga doktrina, bilang siya ang wise master builder sa panahon ng dispensation of grace, mga kapatid, at mag-ingat daw ang sino mga magtatayo din doon. Ito'y tumutukoy sa ating Christian service. Kung paano tayo, mga kapatid, kikilos o maglilingkod sa Diyos. At inihalimbawa ang uri ng ating paglilingkod sa mga sumusunod. The Bible says sa verse 12, now, if any man built upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Look at this. Ilan po ang paghahalimbawa o paghahambing ni Apostol Pablo sa uri ng ating paglilingkod? 6. Okay?
Anim. Gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Pero nakategorize lamang sa dalawa. Isang nasusunog at isang di nasusunog. Verse 13. Every man's work. So, ang tinutukoy dito, kagaya na nabanggit natin kanina, yung we doon ay tumutukoy sa believer. At ang context po nito ay ang mga believer pa rin. So yung every man's work ay tumutukoy, yung every man ay tumutukoy sa mga naligtas sa dispensation of grace. And ang sabi ng Bible, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Sinalangguhitan ko yung man's work, man's work. Sapagkat sa panahon ng dispensation of grace, ang masusunog, mga kapatid, ay yung gawa natin, na ginawa nating paglilingkod na may maling motibo. Nasunog siya, may tuturing po siyang wood, hey, it's stubble. Yun ang masusunog, hindi yung tao mismong gumawa. Yan ang problema pagka po wala tayong right division, mga kapatid. Verse 14, if any man's work, hindi ko siya naguhitan, no? Na-miss ko siya. Okay? If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. So magkakaroon siya ng reward. Verse 15, pero kapag hindi, but, sabi po dyan, if any man's work shall be burned. If any man's work shall be burned, bakit? Sinong masusunog? Ano bang tama? Sino o ano? Ang tamang tanong ay ano ang masusunog. Sa dispensation of grace, ang tanong ay ano ang masusunog, hindi sino. Sapagkat walang ligtas na masusunog pa. Niligtas na nga tayo, kaya nga sabi ng Bible, we are galing tayo sa death unto life. Oh, mga kapatid, walang Kristiyanong pupunta sa outer darkness. Okay? Ang linaw dyan, if any man's work shall be burned. Ang i-burn, mga kapatid, ay yung ating maling gawa, yung ating maling motibo sa paggawa at paglilingkod sa Diyos. Walang Kristiyanong i-burn after death. Hindi lang siya makakatanggap ng reward. At ang sabi ng Bible, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Hindi sinabi diyan, hindi nilagyan ng period ng Bible. Hindi sinabi, he shall suffer outer darkness. O, piniryodan na, he shall suffer. Ay, baka maniniwala pa ako. Kapag ka po dun sa he shall suffer, tapos period na. Hindi. Ang nakalagay diyan ay, he shall suffer loss. Magsasuffer siya ng pagkalugi. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Ano ibig sabihin ng maliligtas naman siya, pero kagaya ng sa pamamagitan ng apoy? Ano ibig sabihin? Tandaan nyo as ang ginamit. Hindi literal na siya po ay pumunta sa apoy. At ang sabi ng Bible ay, yet so as by fire. Ano ibig sabihin nito? But he himself shall be saved, yet so as by fire. Naranasan na nyo na hubang masunugan ng bahay? Kinukumpara po ni Apostol Pablo ang isang tunay na ligtas na hindi po nagtrabaho ng maayos, mali ang motibo, siya po ay ligtas naman, kaya lang, alam nyo po pag ikinasunugan, walang-wala ka. Walang-wala ka. Ubos na ubos. Ibig sabihin, ang isang taong hindi talaga naglingkod sa Panginoon, naglingkod pero mali ang motibo, na i-categorize sila sa wood, hay, and stubble, wala silang tatanggaping reward, mga kapatid. Dapat maintindihan po natin yan.
Amen? Malinaw dyan na ang susunugin ay yung gawa. Hindi po yung kaluluwa mismo. Hindi po yung believer mismo. Okay, mga kapatid? White throne judgment for the saved and unsaved. Okay? So, ang white throne judgment po, hindi lamang po yan sa mga unsaved. Kagaya ng naririnig po natin. Ang white throne judgment po ay para po sa mga naligtas sa panahon ng, saan? Sa panahon po ng Old Testament at sa panahon po ng tribulation period at ng millennial kingdom. May naligtas po doon kasi. Okay? Yung mga napugutan ng ulo during tribulation period, pumunta po sila doon sa doon po sa death na tinatawag na dating Abraham's bosom. They will be waiting, mga kapatid, sa resurrection po nila. Nakikita po natin yan sa Revelation chapter 6. Okay? Now, the soul of the unsaved shall be burned because of their works. Opo, mga kapatid. Kanina, doon sa judgment seat of Christ, ang masusunog yung gawa. Pag unsaved sila, ang masusunog sila mismo. Sila mismo. Yun ang pagkakaiba. So, hindi ho pareho ang judgment seat of Christ at ang white throne judgment. Hindi ho pareho yun. Okay? Now, let's continue. Daniel chapter 12 verse 2, and many of them that slept in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Dalawa lamang po ang pagpipilian. Pag unsaved ka, everlasting contempt. Pag saved ka, everlasting life. Wala kayong makikitang hint sa Bible, mga kapatid, na ang nagtamo ng everlasting life ay makakaranas o makakatikim, mga kapatid, ng kahit kaunting sausaw, mga kapatid, o maisawsaw man lang siya doon po sa outer darkness, which is hell. Okay? Verse 3, and they that be wise shall be shine as the brightness of the firmament. Look at this. And they that turn many to righteousness, as the stars forever and ever. So, maliwanag po yan, ha? Bibigyan natin diin mamaya yung they that turn many to righteousness. Iba ho ito. Ang ating righteousness sa panahon ng biyaya ay, ano yun? Imputed righteousness. Gift of righteousness. Pero ito, sila mismo ang may sariling righteousness. They that turn many to righteousness. Oh, hindi ito panahon ng grace period, ha? Panahon po ito, mga kapatid, na ibang panahon ito. Okay? Hindi ito part ng grace dispensation. John chapter 5 verse 28. Sinusugan ni John yung mga maliligtas at di maliligtas na wala po sa ilalim ng biyaya ng Diyos o sa wala po sa dispensation of the grace of God. At tinutukoy ko ay from the cross to rapture. Ito ang mangyayari. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the grave shall hear His voice. Parehas po doon sa Daniel na binasa natin kanina. At ito ay malinaw. Parehas po yan. Turn to righteousness. Okay? Ano sabi sa verse 29? And shall come forth they that have done good. Sino yun? Balik natin yung ating slide. They that turn many to righteousness ang tinutukoy. Di ba? Pareho. And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So, consistent. Tama. Consistent. Kaakibat, mga kapatid, ng paghatol sa kanila, susukatin ang kanilang gawa, sapagkat ang kanilang gawa ang kanilang righteousness. Okay? So tignan natin, ha.
Revelations 20 verse 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. And another book was open, which is the book of life. And the dead were judged. Look at this. And the dead were judged out of those which were written in the books according to their works. Sa panahon ng biyaya, according sa work ni Jesus Christ. Okay? Pero sa panahong ito, the white throne judgment, according to their works. Verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man, mga kapatid, nabanggitin kanina yung every man doon sa judgment seat of Christ, pero sa mga believer lang yun. Parang ang nakasulat dito, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So maliwanag mga kapatid, na magkaiba ang basis ng paghatol ng Diyos sa judgment seat of Christ at saka po dito sa great white throne judgment. Look at this mga kapatid. Revelations 2:11, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Take note, yung churches po, yung 7 churches doon sa Revelations 2 and 3, hindi po yan churches sa body of Christ. Yan po ay churches, Jewish churches po yan. During transition period, doon sa Book of Acts, at yan po ay pagkatapos ng rapture ay meron din pong tamang application yan, mayroon pa rin pong churches of the Jews during tribulation period. At ano po ang paraan kung paano sila lilitisin ng Diyos? Parehas ba sa panahong ito? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Ang condition ay overcome it. He that shall endure to the end shall be saved. Sila na hindi magpapatatak ng 666, sila yung overcomers. At hindi sila masasaktan ng second death. See, nakita niyo po ang difference. Revelations 20 verse 6, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power. Tandaan po ninyo, pag hindi nakasama sa first resurrection, matik yun. Matik, lahat ng hindi kasama sa first resurrection, diretso sa second death. Ang problema ng mga taong ito na nagtuturo sa outer darkness, mga kapatid, ang mare-resurrect lang daw po ay yung pong faithful. Yung unfaithful servant ay kasama daw po doon sa second death o doon po mga kapatid sa makakaranas po ng outer darkness. Listen, dalawa lamang po. Pag ikaw ay hindi nakasama sa first resurrection, kasama ka sa second death. Yan po ang sabi ng Bible. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power. Ibig sabihin, may power ang second death sa lahat ng hindi kasama sa first resurrection. But they shall be praised of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years. Revelations 20 verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Oh, see? So, mga kapatid, very clear ang salita ng Diyos na lahat ng pupunta sa fire after ng resurrection, mga kapatid, ay hindi ligtas. Hindi kasama po dyan ang mga nasa part ng body of Christ. Tandaan po natin mga kapatid yan. Revelations 21 verse 8, but the fearful and unbelieving
and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So nakita po natin mga kapatid na itong mga taong ito, sila na gumagawa ng mga bagay na ito, yung gawa nila at yung soul nila, hindi ho nagkahiwalay. Kasi walang pong spiritual circumcision itong mga to eh. At nung sila po'y namatay, mga kapatid, hindi sila part ng grace dispensation. Okay? Yan po ang uri ng paghatol sa kanila. So, tanggapin po natin may pagkakaiba. Ang judgment seat of Christ at saka po ang white throne judgment, mga kapatid. Hihiramin ko po sa pagpapaliwanag na ito po ay illustrated by Brother Josiah Manzano, ating pong isang kapatid sa Panginoon. Siya po ang gumawa nito mga kapatid at hihiramin po natin upang maipaliwanag sa inyo ng lubos ang bagay po na ito. Gift versus reward. Okay? So, unsaved man, kapag namatay ang isang taong hindi paligtas, matik po yun, automatic po yan sa eternal damnation. Okay? Impyerno po sila. Okay? So, tingnan po mabuti. Pero, merong tinatawag na gift of salvation point. Okay? Ito yung panahon. Tayo ligtas na. Ito yung panahon na nakilala po natin na tayo makasalanan at nakilala po natin si Kristo na siyang humalili sa atin bilang makasalanan. Okay? At kinilala natin, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananampalataya ng walang kalakip na gawa. Hindi po tayo umaasa na sa ating gaway maliligtas tayo. So, ibig sabihin, ito yung spiritual birth ng isang tao. Itong kulay pula na yan. Then, meron tinatawag na carnal man at meron tinatawag na spiritual man. Ito po ay sa pagpapaliwanag ng ating Apostol Pablo. Okay? At sino po yung carnal? Tandaan po natin, ang carnal man saka spiritual man, pareho po silang sealed unto the day of redemption. Basta naligtas ka, selyado ka ng banal na spirito hanggang sa rapture. Yang day of redemption po yan ay redemption of our body sa rapture. So, sino yung carnal man? Mind the things of the flesh. So, ito yung sinasabi nung may katuruan na ito sa outer darkness na pupunta po doon sa outer darkness. Okay? Pero tignan po natin mabuti, sino yung spiritual man? Mind the things of the spirit. Nag-matured po siya. Nag-mature siya, mga kapatid. Now, ayon sa Bible, binasa natin kanina, ang carnal man ay gumagawa ng kanyang bahay o ng kanyang serbisyo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga nasusunog na bagay. Kahoy, dayami at pinaggapasan, mga kapatid. At ito namang spiritual man ay nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng di nasusunog ng mga materyales. Ito po yung ginto, pilak, mga kapatid, mamamahaling bato, at saka po yung pilak. Okay? So, pag tayo'y namatay, ano mangyayari? Ayan po yung upuan. Sa judgment seat of Christ, ito po ang nakaumang, ito po ang mangyayari. Meron pong apoy na nagsisimbolo ng pagsala, mga kapatid, ng pagkilapis sa ating mga gawa dito sa lupa habang tayo po ay nabubuhay. Okay? At pag dumaan po sa apoy, sa hukuman, okay? Sa hukuman ni Kristo, pag dumaan sa apoy, ang mga gawang ito ng carnal man, sunog, mga kapatid. Lugi. Lost. Okay? Pero hindi siya, ang nasunog po ay yung kanyang gawa. Hindi siya mismo. So, hindi totoo na magsasuffer sa outer darkness. Mga kapatid, ang isang tunay na ligtas. No. Ang suffering niya ay pagkalugi. Okay? Hinayang na hinayang siya. Hindi siya, mga kapatid, na hindi niya naibigay yung best niya sa Panginoon. Yan po ang mararamdaman ng isang tunay na mananampalatayang naligtas.
sa panahon po ng biyaya. Pero itong isang spiritual man, mga kapatid, na naglingkod talaga, walang pakunwari, dadaan sa apoy at ano mangyayari? Yun. Bibigyan ng corona, mga kapatid. Bibigyan ng reward. At itong crown na ito ay itatapon din naman, ikakast saan? Sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, nais ko po mga kapatid na maintindihan nyo na tayong mga ligtas sa dispensation of grace ay hindi po makakaranas ng suffering doon po sa hell o sa outer darkness. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapatid, and I hope na ito po ay nagbigay sa inyo ng malaking kapakinabangan.